pamana, pamanang pera, o kahit anong bagay, mga bahay, mga kabayan. Diyan maraming nag-aaway. Yung iba nagkakapatayan pa. Pero sa kwento na to mga kabayan yung pamana, imbis na sa abogado ibigay, tinago sa isang lihim na lugar. Isama pa dito ang pagsubok ni Maestro Laghoy. Tignan natin kung paano nilang malalagpasan ang pagsubok upang makuha ang pamana o kayamanan. Shoutout nga pala para sa kabayan nating si Donji. Kung gusto niyang ma-shoutout, mag-comment lang kayo sa video na ito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Mario. Taong 1984. Negros. JD. Taguan ng kayamanan. Bilang isa sa tinuturing na maimpluwensya sa lugar ang lolo ni Baste, hindi rin nagpapauli sa ganitong usapin. Nakaugalian ng yumaong matanda ang sumunod sa uso. Kapag may narinig na nagpapautang, ganun din ang gagawin niya. Kapag may nagbebenta ng hayupan, gagawin din. At ang pinakahilig sa lahat, ang taguan ng yaman. Magaling siya sa pagtatago ng mga gamit at kapag walang magawa, pinapahanap ito sa mga tauhan bilang paligsahan. Siguradong may kakasa dahil may papremyong salapi. Maging ang ama at tsuy ni Baste ay sumasali. Sinusuyod ang kapaligiran upang mahanap. Masyadong makatotohanan dahil naglalatag ng mga palatandaan para matuntun. Kaso nga lang pahirapan. Kahit gaano pa magsikap at maghirap, sa huli, wala pa ring nakakahanap. Ito ang nangyayari sa ngayon. Nag-iwan ito ng kasulatan. Si Baste ang magmamana ng lahat ng pagmamay-ari, pero kailangang hanapin kung nasaan ang dokumento. 5 taon na ang lumipas, subalit wala pa ring ideya kung saan ito inilagay. Malaki ang malapalasyong tahanan. Maraming pasikot-sikot. Subalit sigurado ang binata na nasuyod na ang buong lugar, sahig hanggang bubong. Iilang pera na din ang nailabas para manuhol subalit walang nagtagumpay. Ano ba kasi yung iniwan sa'yo ng lolo mo? Ilang taon ka nang naghahanap pero wala pa rin. Baka naman wala talaga. Nagpapakahirap ka pa para hanapin, malay mo. Niloloko ka lang ng matandang yun Wika ni Albert, kapatid sa ina. Hindi ko rin alam ang sabi ng abogado. Nakasaad sa iniwan na kasulatan. Hanapin ko daw yung dokumento kapag nahanap ko. Doon ko lang malalaman kung anong ari-arian na mamamana ko. Tugon ni Baste. Natawa ang kapatid. Pasensya ka na, nakakatawa kasi. Yan bang si lolo may diferensya sa utak no nabubuhay pa? Ang lala naman ng pakulo niyan. Bala kayatang pahirapan sa paghahanap hanggang kamatayan mo Basta ibuburol ka na lang, hindi mo pa rin natatagpuan yan. Buti na lang hindi tayo magkapatid ng buo talaga. Kapag nagkataon, patay ko madadamay dyan Damay ka na nga Alangan naman pabayaan mo ko rito. Kapag nahanap ko yun, hati din tayo. Ikaw na lang ang pamilya ko, kaya kung ano man ang paghihirap ko, paghihirap mo din. Aba, kung makapagsalita O sige, basta yung lupain na pinagtamna ng palay at saka yung sagingan akin yun. Alam mo naman sa pagtatanim umiikot yung interes ko kaya yun lang ang hiling ko. Kaso nga lang, kung mahanap natin yung kasulatan ng yumao nating lolo. Diyos ko, magbibigay na nga lang pinapahirapan pa yung tao. Kontra gusto yata yan Kumilos na lang tayo. Subukan kong maghanap doon sa likod tapos ikaw. Doon ka sa kamalig. Tignan mong maigi baka may nakaligtaan tayo. Nagkanya-kanya ang magkapatid. Sinimulan ni Baste ang paghukay. Bawat sulok ay mabusising sinuri. Inabot ng ilang oras. Napasalampak na lamang sa lupa. Ubos na ang lakas pero hindi pa rin natagpuan ang hinahanap. Maya-maya pa bumalik si Albert. Tagaktak ang pawis. Pagod na pagod.
Walang nakaimik. Parehong napaidlip. Naalimpungatan sa ingay ng sigawan nang sipati nagtakbuhan ang mga tao. Tuluyang nagising ang natutulog na diwa nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Nagmadali sa pagtago. Nang tumahimik ang paligid, kampanteng lumabas ang dalawa subalit napaiktad ng tutukan ng armas. Nagkatinginan si Baste at Albert. Hindi kilala ang kaharap dahil bukod sa nakatakip ang muka, walang maisip na rason para looban. Dalawa ang mga ito. Hindi umimik. Panay lang sa pagtitig. Kung hindi nagsalita si Albert, malamang buong oras na magtititigan. Ano ba to? Kung sinong kukurap mamamatay, magsalita nga kayo. Hindi yung tititig lang. Anong pakay nyo? Bakit kayo ng loob at saka? Ang lakas ng loob niyong magpaputok ng armas sa pamamahay namin ah. Hindi niyo ba alam na pwede namin kayong patayin dito? Ha? Ito ang tahanan ni Don Manalo, hindi ba? Gusto lang namin kunin ang gamit na matagal niya nang ninakaw. Nasaan ang itim na kahon? Ang pinaglagyan ng sugok. Wika ng lalaki. Sugok? Hoy, ugok. Wala kami niyan. Maraming kahon dito sa bahay pero hindi kulay itim. Gusto niyo kulayan namin eh. Sarkastikong wika ni Albert. Tumahimik din ng idiin ng armas. Maayos kaming nagsasalita. Kaya umayos din kayo. Wala kaming oras sa paglalaro. Kaya ibigay niyo sa amin ang itim na kahon. Pare, pwede natin tong pag-usapan ng hindi kayo nanunutok ng baril. Maging patas kayo. Wala ring patutunguan ng paninindak nyo. Para saan pa ang pananakot kung wala naman dito ang hinahanap nyo? Bibigyan ko kayo ng permiso. Halugugin nyo ang bahay at hanapin ang sinasabi nyong itim na kahon. Matapos magsalita ni Baste, aligaga ang mga ito sa paghalungkat ng mga gamit. Kanya-kanya sa paghahanap hanggang sa lumipas ang ilang sandali ay bumalik. O ano, may nahanap kayo? Sinabi naman namin kanina eh. Wala ngang itim na kahon sa bahay na to. Nagkalat lang kayo eh. Hoy, bago kayo malis, maglinis muna kayo ha, mga taong to. Binanggit nyo ang pangalan ni Lolo kanina. Talaga bang kakilala nyo siya? Para saan ang kahong itim? Ano ang nilalaman nito? Tinitigan muna sila. Pinag-aralan ng kilos. Nang masigurado sa kalang nagsalita. Mahalaga ang laman ng kahon. Kapag nakuha namin, isa lang ang mangyayari. Magkakaroon ng kakayahan sa partikular na bagay. Hindi nyo na kailangan malaman ang buong detalye. Baka magka-interest pa kayo at maunang maganap. Alis kami pero babalik din kami. Subukan nyo magsumbong sa pulis o kahit na sino. Kapag nagkataon, papasabugin namin ang bahay na to. May mga nakatanim na. Kung ayaw niyong tumawid sa kabilang buhay ng mas maaga, manahimik kayo. Nang makaalis sa mga ito, saka lang naglabas ng salobin si Albert. Sa kabilang banda, iba ang naisip ni Baste. Tignan mo nga naman oh. Sila yun ang loob. Sila pa yung may ganang magbanta. Baste, ikaw ang may-ari ng bahay na to. Wala ka man lang bang gagawin? Kung ako yun, babasagin ko yung kaba ng lolo mo. Kakargaan ko ng bala yung armas, uubusin ko yan. Hoy, ang bagal mo namang mag-isip, nakikinig ka ba? Paano kung pareho tayo ng hinahanap? Paano kung naroon sa itim na kahon ng kasulatan para sa yaman? Albert, mabuti pang simulan na natin ang paghanap. Nung nakaraan pa tayo nagsisimula eh. Teka, eto naman. Napagod na nga tayo't lahat-lahat, maghahanap ka pa uli. Wala nga tayong nakita eh. Bahay, bakuran, taniman, lahat hinalungkat, hinukay pero wala. Malay natin, nagkamali ang mga tulisan. Baka nagkataon, magkapareho ng pangalan ng lolo mo at yung taong hinahanap nila baka ganun lang eh. Masyado ka namang maraming iniisip. Hoy, saan ka pupunta? Naku naman oh. Inilatag de Baste ang peraso ng mga papel na pinagsulatan ng palatandaan. Binasa muli. Inintinding mabuti.
Dinugtong-duktong hanggang sa hindi inasahan na makakakuha ng sagot. Nagkamali pala ng unawa. Wala sa nakasulat na mga letra ang kasagutan, kundi nasa likod ng bawat papel. Mga simbolo na kung itatagpi-tagpi, makakabuo ng imahe. Ito ay walang iba kung hindi ang kamalig na naroon sa kabilang lupain. Matapos mapagtanto, nagmamadali sa pagtungo. Matagal nang inabandona ang lupain. Dati itong maisan. Subalit dahil yumao na ang lolo, nawalan ng tagapangalaga. Wala rin sa interes ni Baste ang pagsasaka, kaya napag-iwanan ang iilan sa mga taniman. Pagdating sa kamalig, basura ang naabutan. Mga lantang palay at kinalawang nakagamitan. Nangangamoy ang sako-sakong binhi at pataba. Pinasadahan ng tingin ang kabuuan. Sa puntong ito, may pagdadalawang isip si Baste. Oh, alam ko na yung tingin na yan. Nag-aalangan ka, no? Ay nako, mas maigi siguro kung kakalimutan mo na lang. May pera namang iniwan yung lolo mo ha. Mabubuhay ka pa sa mahabang panahon. Itigil mo na yung kakahanap ng yaman. Nakakapagod na eh. Sa totoo lang, gusto ko na ring sumuko eh. Kaso sa tuwing may isip kong tumigil, parang may bumubulong sa akin pagpatuloy ko. May bumubulong sa'yo. Naku, kaluluwa yan ng lolo mo. Alam ko kung anong mas mainam gawin. Magpasuri ka sa albularyo. Magpatawas ka. Para kung umaaligid ang kaluluwa ng lolo mo, magagawa ng paraan para itaboy. Kaya siguro hindi maalis-alis sa isip mo yung tungkol sa yaman eh. May bumubulong pala sa'yo eh. Albert naman, nakuha pang magbiro eh. Huli na to. Subukan lang natin magganap dito at kapag wala talaga, titigil na. Doon ka banda. Dito naman ako. Sinimulan ang paghalungkat sa paligid. Inilabas sa mga basura para maayos ang daloy ng paghanap. Bawat sulok ay sinuri. Bubong, dingding, nagkanda butas-butas na ito. Kaso nga lang walang mahanap. Umabot na sa punto na si Basti na lang ang nagpatuloy. Si Albert ay nagpahinga sa tabi. Sa sandaling nakaramdam ng pagod at titigil na sana, saka naman napansin ang nakausling lubid sa lupa. Kalahating dangkal na kahit anong hila ay ayaw mabunot. Nakalibing sa ilalim ng lupa ang kabilang dulo. Dito tinawag si Albert. Pinagtulungang hukayin. Umabot ang hukay lampas tao, subalit wala pa ring natagpuan. Patuloy sa paghukay hanggang sa hindi na sila nakaahon. Naloko na. Sigurado ko bang itutuloy natin to? Hoy! Baka ito na yung hukay para ilibing tayo ha. Tignan mo. Sa lalim nito, hindi na tayo makakaahon. Paano tayo niyan? Maghukay ka ba? Kaya natin to. Baka ito na ang hinahanap natin. Nagsigawan sila. Gumuho ang inaapakang lupa. Kanya-kanya sa pagdaing. Matapos tumama ang katawan sa konkretong sahig. Nang mapagtanto ang kinalalagyan, napalitan ng pagtataka. Isa itong buong kwarto. Ang naroon ay mesa at susi. Binasa ang nakasipit na sulat. Napangisi na lamang si Baste nang masipat ang ginuwit na muka ng yumaong matanda. Mapang-asar ang tingin. Hindi na pinatagal pa. Agarang binuksan ang maliit na pintuan sa dingding. Bumungad ang itim na kahon. Sandali. Hindi kaya yan yung hinahanap na mga tulisan? Itim na kahon? Kung ganun totoo nga ang sinasabi nila, buksan mo nga para malaman natin. Binuksan ito ni Baste. Kunot noong napatitig sa nilalaman. Malaki ang kahon pero ang laman ay maliit na sugok. Kamot ulong napatingin kay Albert na hindi makapaniwala sa natuklasan. Nakita mo na? Sabi sa'yo eh. Niloloko lang tayo ni Lolo ilang taon na oh. Buwis buhay tapos isang sugok. Teka, yung mga tulisan kanina kung umastan napakaseryoso eh. Hindi siguro ordinaryo yung sugok na yan.
Pero sa totoo lang, para siyang maliit na balot sa paningin ko. Naupo sa tabi si Baste. Tinitigang mabuti ang itlog. Matigas ito na parang sinadyang patigasin. Maya-maya pa, bumaling ang pansin kay Albert nang may mahanap ito mula sa ilalim ng mesa. Ang pinaka-inaantay na kasulatan. Hindi may tago ang saya ng mabasa na lahat ng pagmamay-ari ng yumao nakapangalan na sa kanya. Subalit nang mapatingala sa itaas, nawalan ng gana. Nagtagumpay nga tayo pero mukhang makukulong naman tayo dito. Mahaba sana ang lubid kaso paano natin maaabot? Ano kayang gagawin natin? Ano ko ba? Baka nakakalimutan mo, sumama ako sa minha noon. Kahit gaano pa kalalim ang hukay, magagawan ko ng paraan yan. Ako nang bahala dito. Ilang sandali lang ang lumipas. Nagawa ng paraan ni Albert. Nakaahon ng dalawa. Hindi maitago ang tuwa. Kagad nagsaya. Bumili ng alak at nagsalo-salo para sa tagumpay. Naguguluhan man kung para saan ang sugok. Wala pa ring makakapigil sa kasiyahan ng magkapatid. Kaso nga lang, kung kailan nasa kalagitnaan ng pagdiriwang, saka sisingit ang gulo. Bumalik ang mga tulisan, nagpaputok ng baril. Nanlaki ang mga mata ni Baste nang maramdaman ang bala sa balikat at tagiliran. Nagawa sanang magtago subalit tumagos ang bala. Bumilis ang paghinga, naging blanko ang isipan. Ang napansin lang, pakikipagkasundo ni Albert sa mga ito para makaligtas. Naramdaman ng maestro ko na nandito ang itim na kahon. Malakas ang binibigay na enerhiya kaya hindi kayo makakalusot. Nasaan ang sugok? Isang beses lang ako magtatanong. Teka sandali nga, sugok ng sugok eh. Para saan ba yan? Bakit handa kayo makipagpatayan para lang sa itlog na yan? Kung tutusin, bato na nga yan eh kung gusto nyo. Bibilan ko pa kayo na marami doon sa merkado. Manahimik ka ha? Hindi namin kailangan ng opinyon mo. Ang sa amin lang ibigay na ang sugok. Maigsi lang ang pasensya ko. Kaya kung ayaw niyong pumutok ang ulo niyo, amin na ang itim na kahon. Ayoko na magsalita muli ha. Nangangati na ang daliri ko sa pagpihit ng gatilyo. Pwede ba? Hinalugog niyo na ang buong bahay tapos ngayon nandito na naman kayo. Kayo ang paulit-ulit at hindi kami. Sige, tutulungan pa namin kayo maghanap. Kapag sinabi kong nararamdaman ni Maestro ang kapangyarihan ng sugok, ibig sabihin nun hawak na ng tao. Dito ang tinuro, kaya anuman ang sabihin nyo, alam naming nagsisinungaling kayo. Dumiin pa ang pagtutok ng baril. Gayon pa man hindi nagpakita ng takot ang magkapatid. Imbis na ibigay ang kagustuhan ng mga tulisan, nanatiling nanindigan. Paulit-ulit nagdahilan na walang kinalaman sa hinahanap. Si Albert na mautak. Sinikap baliktarin ang sitwasyon. Sa halip na mga tulisan ang magtanong, sila na itong sumasagot sa mga katanungan. Hindi malaman ni Baste kung paano ito nagawa ng binata. Subalit pinagpasalamat na lamang ang takbo ng sitwasyon. Alam nyo, may hinahanap din kaming kayamanan eh. Nung namatay si Don Manolo, binasa ng abogadong iniwang sulat. Saka lang malalaman ng kapatid ko ang mamanahin kapag nahanap namin ang pinaglalagyan ng dokumento. At kung itatanong nyo, hinahanap pa namin ang papeles. Araw-araw kami naghihirap dito kakahanap. Tapos ngayon, isisingit nyo yung itim na kahon. Ano bang laman ng sugok? Hindi ba itlog yan? Bakit ba kayo naghahanap ng isang itlog? Tapos kumakaasta kayo parang importanteng bagay. Ipaliwanag nyo nga para maintindihan namin. Ano ba ang sugok na sinasabi nyo? Isa itong uri ng mutya na nagmula sa engkanto na sugok. Sa katunayan, wala kaming alam kung bakit pinapahanap ni Maestro ang sugok na ito. Ang sabi niya, puntahan namin ang tahanan ni Don Manolo at kunin ang itim na kahon anuman ang mangyari. Sa madaling salita, sumusunod lang kami sa utos. Naku naman, tumatalima kayo sa utos na wala kayong masyadong alam. Paano kung bomba yung laman ng itim na kahon na yun? Tapos masabugan kayo habang dala nyo, di namatay kayo.
Pare, sinasabi namin, wala kaming nakitang itim na kahon sa pamamahay na to. Nakita nyo naman, di ba? Kayo na nga mismo yung naganap sa buong bahay. Pero ganito na lang, magtulungan tayo para walang gulo. Total may hinahanap din kaming dokumento eh. Kapag may nahalungkat kaming itim na kahon, ipapagbigay alam namin sa inyo. Pwede kayo mag-iwan ng pamamaraan para masabihan namin kayo. Gusto kita. Matalino ka. Sige, magtulungan tayo. Kami nang bahalang magpaliwanag kay Maestro. Gawin niyo na lang ang kasunduan. Sa susunod na araw babalik kami. Hindi matatahimik si Maestro kapag wala sa kanya ang sugok. Umalis na ang mga tulisan. Saka lang nakahinga. Nawala na lang din sa isipan ni Baste. Tinamaan siya ng bala pero hindi napuruan. Mabuti naman mabilis kang mag-isip. Sa ginawa mo nakaligtas tayo ngayong araw. Pero nakakapagtaka no? Wala pa ni isa mula sa pulisya ang pumunta rito. Unang sugod na mga yun tinakot ang mga tao. Wala ba talaga nagsabi sa otoridad? Alam mo naman na takot ang mga yan sa ganyang usapin. Lalo pa pinakitaan sila ng das. Malamang mananahimik ang mga yan. Pero wag pa rin tayo magpakampante. Maaari ngayon nakaligtas tayo pero paano sa susunod? Kuryoso ako sa dalawang bagay. Una yung tungkol sa sugok. Pangalawa yung maestro nila. Anong klase ng aral yung tinuturo ng taong yun para matawag na maestro? Pareho tayo ng iniisip. Pero bago ang lahat, alamin pa natin kung ano pang nasa loob ng kahon. Sabay na binalikan ng dalawa ang pinagtataguan ng kahon. Iniwan nila ito sa kamalig. Siniguradong walang nakakita bago pumasok sa lugar. Sa puntong ito, muling nagkatinginan bago buksan ang kahon. Sa sinabi ng tulisan na si Dan, hindi magawang makampante sa laman ng kahon. Maya-maya pa, bumungad sa kanilang harapan ng sugok. Kung tutuusin, kasing laki lang ito ng itlog pugo. Ang kaibahan nga lang, mas matigas sa bato at bagyang pahaba ang hugis. Hindi rin may kakaila kung saang hayop nagmula dahil sa kulay nito na pinaghalong puti at itim. Matapos ang ilang sandali ng pagtitig, nagmungkahi si Albert na damahin ni Baste ang sugok. Naguguluhan man sinunod pa rin ng binata. Kinuyom ito. Nakaramdam. Dumaan ang minuto. Tinigil din dahil wala namang napansin. Alam mo, naikwento sa akin ni Lolo dati na maraming pwedeng pagmula ng isang gamit kagaya ng tinatawag nilang agimat, mutya at iba pang anting-anting. Wala akong sapat na kaalaman sa bagay na to pero sa tingin ko, baka isa yan eh. Isipin mo ha, may itlog ba na naging bato? Kakaiba din yung bigat niya no? Napansin mo ba yung aura? Mahirap paliwanag pero parang may pinapaiwatig. Muling napatutok si Baste. Ano man ang pakikiramdam na gawin, wala pa ring napapansin. Sa paningin niya, isa lamang itong itlog na pinaglumaan ng panahon kaya naging bato. Ang dami mong sinasabi pero wala naman akong napansin. Kung tama ka man, anong gagawin natin? Ibibigay kay Dan. Total parang alam naman ng maestro nilang bagay na yan eh. Kung sa kanila mapupunta, mapapakinabangan ba? Binatukan siya ni Albert. Hindi mo ba nauunawaan ang ibig kong sabihin? Samantalayin natin ang pagkakataon na nasa atin yan. Baste, ito ang panahon para sumubok ng ibang bagay. Tutulungan naman kita eh. Dalawa tayo dito, pero isa lang dapat ang mag-alaga ng bato at ikaw yun. Hoy, anong tingin mo sa akin, si Raulo? Hindi pa ako tinatakasan ng bait para mag-alaga ng bato. Pinagsasabi mo dyan. Anak ng tokwa talaga oh. Hindi ganon ang ibig kong sabihin. Ganito ha. Isa-isahin ko. Makinig kang mabuti ang punto ko. Total nasa atin na ang bagay na yan. Gamitin na lang natin. Subukan natin yung kakayahan. Tignan natin kung gagana ba kapag nagkataon. Hindi ka lang makakapasok sa mundo ng lihim na karunungan. Magkakaroon ka pa ng pagkakataon na makilala ang mga kampo ng kaliwa. Nakarinig ka na ba ng mambabarang? Kulam, aswang, engkanto, elemento.
Iilan lamang yan sa alagad ng kaliwa at kung papayag ba ng pagkakataon, sila ang magiging kalaban mo. Pero huwag kang mag-alala dahil talagang may kargang karunungan yung sugok na yan. Malamang sa malamang magkakaroon ka ng sapat na lakas para hanapin yung mga yun. Makalaban mo. Hindi ka ba interesado? Napabuntong hininga si Baste. Pasimpleng inalis ang mga kamay ng kapatid na nakahawak sa magkabilang pisngi. Pare, sa inaba-haba ng sinabi mo, hindi man lang ako nakaramdam ng kahit katiting na interes. Pasensya ka na pero malayo sa puso ko ang bagay na yan. Kung ganyan ka ka-interesado, bakit hindi ikaw yung gumawa? Sa palagay mo ba iiwan niya ng lolo mo ng walang dahilan? Ang ganyang gamit hindi basta-basta pinagkakatiwala kung kani-kanino. Kapag pinili ka, may mabigat na rason. Dapat nga ipagpasalamat mo yan eh. Bihira ang taong nagtataglay ng ugali na naaayon at nababagay sa lakas ng isang gamit. Pare, sinabi ko na, wala akong naramdamang interes sa bagay na yan. Siguro, magbabago yung desisyon ko sa inaharap pero sa ngayon wala talaga. Walang-wala. Tugon ni Baste. Ibinalik sa kahon ng sugok at itinago muli. Sige lang, hindi naman kinakailangan na ngayon agad eh. May mararamdaman ka sa gamit na iniwan sa'yo. Minsan gugugol pa ng oras. At hindi mo mamamalayan, nagkaisa na pala kayo. Sigurong aantay na lang. Tamang sitwasyon na siyang mismong pupukaw sa Anak ng biglang nang iwan. Hoy! Antayin mo nga ako bigla. Lumakad na pala, nagsasalita ako mag-isa dito. Lumipas ang mga araw. Nakatutok si Baste sa pag-aayos ng mga ari-arian. Nakapangalan na sa kanya ang mga dokumento pero sinigurado lang na hindi mababawi sa kanya. Inilipat na rin sa pangalan ni Albert ang hinihingi na lupain. Pagkatapos niyan, ibinuhos ang oras sa pagsasaya. Sinamantala ang pagkakataon, nag-aliw at winaldlas ang limpak-limpak na pera. Nagtungo sa bayan, naganap ng pagkakatuwaan at dahil binata, umiral ang tawag ng pagkalalaki. Hindi inasahan na makakapasok sa isang bahay aliwan. May lumandi, gumante ng akit, hanggang sa nauwi sa pagsalo sa kama. Kaso nga lang biglang umeksena ang kaganapan sa kabilang kwarto. Hindi mabunot ang pagkalalaki. Alam nyo na ang ibig sabihin. Ang pumukaw sa atensyon ni Baste, ang sinabi ng dumating na may-ari ng bahay aliwan. Ang sabi niya isa tong pamamaraan ng kulam. Hindi malinaw ang pagkakasabi sa eksaktong katawagan. Pero siguradong sigurado na isang kulam. Nagsisilbing parusa sa mga taong hindi makontento sa kani-kanilang asawa. Iba ang pakiramdam ni Baste. Nanlamig ang buong katawan, dahilan para umalis sa lugar. Balisang-balisa sa pagdating ng tahanan, hindi mapakali sa nasaksihan. Anumang waksi, hindi pa rin maalis sa isipan. Maya-maya pa kinausap si Albert. Ito man walang ideya kung ano ang tawag sa paraan ng pangungulam. Pero para sa kanya, mas mainam na parusa sa mga taong mahilig mangaliwa o magpakasaya sa katawan ng iba. Sandali nga, sa asta mo parang interesadong-interesado ka. Huwag mo sabihing, nagkataon lang. Tatanong lang ako. Kung ano-ano ang iniisip mo, syempre ganito ang reaksyon ko. Ngayon pa lang ako nakarinig ng ganun eh. Ikaw sa dami ng pwede mong puntahan, sa bahay aliwan pa. Naghahanap ka yata ng mapapangasawa eh, ngayong marami kang nakuwang mana. Bago masagot ni Baste ang tanong, naudlot ang usapan sa malakas na katok. Nasa labas si Nadan, may kasamang isa, kaso hindi makilala dahil natatakpan ng mahabang kasuotan ang buong katawan. Hindi tumigil ang pagkatok hanggang sa walang nagbubukas ng pintuan. Si Albert ang nagpatuloy sa mga ito. Alisto naman ang dalawa, nagsukbit ng patalim. Pasensya na pero kakausapin kayo ni Maestro. Magbibigay siya ng babala sa inyo. Ano? Nagbibiro ba kayo? Bahay ko to, kaya huwag kayong umastang nakakataas. Kung meron man magsasalita dito, ako yun. Makinig kayo, hindi ko nagustuhan ng paulit-ulit yung pagpaparito. Umalis na kayo.
bago ko maisipang gumawa ng hindi kaaya-aya. Siguradong sigurado ko na hindi nyo yun magugustuhan. Iho, alam ko kung saan ka humuhugot ng tapang. Kahit ilang ulit nyo bang itanggi na wala sa inyo ang sugok, nararamdaman ko na nandito lang yon sa paligid. Sige lang, alam kong darating ang araw, ikaw mismo ang magsusuko nito sa akin. Pero sa ngayon, huwag kang magkakamali sa paggamit ng mutya. Isang mali mo lang buhay ang kapalit. Ayaw mo pa namang sumunod sa lolo mo, hindi ba? Maestro Lagoy, huwag niyo pong takuting masyado. Baka magtago mga yan, mahirapan pa tayo sa paghanap. Siguro tama na ang panininda ko para magtanda kayo, lalo ka na binata. Hindi ko lang maintindihan si Manolo kung bakit sa kagaya mo iniwan ng mahalagang bagay. Wala naman akong nararamdamang lakas sa iyo eh. Mababa ang interes at mahina ang enerhiya mo. Makinig kang mabuti sa akin. Huwag na huwag mong gagamitin ang mutya. Kapag nagkamali ka, buhay mo ang kabayaran. O hindi kaya, buhay ng isang yan. Magkapatid kayo, hindi ba? Tandaan mo ito. Kapag sumuway ka, ganito ang mangyayari. Nagulat ang lahat. Matapos gilitan ng leeg ng matanda ang kasama ni Dan. Bumagsak ito sa mismong harapan. Nangisay at namatay. Pasimpleng pinahid ang dugong kumapit sa patalim. Walang paalam na tumalikod at umalis ang maestro. Naiwan si Baste, Albert at si Dan na pare-parehong ginulat sa nangyari. Nang matauan, kanya-kanya sa pag-iwas ng tingin, iniligpit na rin ni Dan ang bangkay ng kaibigan. Ano bang klase ng maestro ang taong yun? Ginalang niyo siya pero wala naman siyang pakialam sa inyo. Tignan mo ang ginawa niya sa kaibigan mo. Pinatay. Ginagawang biro yung buhay niyo eh. Nakala mo pag mamay-ari niya, papatayin anumang oras? Gusto mo ba yan? Tama ba yun? Pare, pwede naman tayo magtulungan eh. Huwag ka nang sumama sa maestro mo. Tama si Basti. Ginagawa lang kayong laruan at dinidispatch siya kung gugustuhin. Walang sino man na nagmamay-ari ng buhay natin kung hindi tayo lang. Walang sino man ang may karapatan na patayin tayo nang walang pahintulot. Kung ako sa'yo, iwanan mo na yon sa ngayon. Paniguradong hindi kami tatantanan dahil may kailangan siya sa amin eh. Kaya maghahanda kami para labanan siya. Nasa iyo kung sasama ka sa amin o patuloy ka magpapaalipin sa maestro mo. Naunawaan ko ang punto nyo, pero hindi ko kailanman tatalikuran ng sinumpaan. Tugon ni Dan. Hindi na ito nagtagal. Nagmamadali sa pag-alis. Mukhang kailangan na nating gamitin ng sugok. Delikadong tao yung maestro nila. Siyempre, ayaw naman nating matalo, hindi ba? Isa pa, sila ang unang sumugod. Malamang kailangan nating gumanti. Basti, ngayon kita pipilitin. Gawin mo ang sasabihin ko. Sa unang pagkakataon, hindi nakapalag si Basti. Dinala siya ni Albert sa hindi pamilyar na lugar. Madilim, masukal, walang makikitang bahay, ilaw ng buwan at nang dalang sasakyan ang tanging ilaw. Umiikot si Basti. Sinuri ang paligid. Naging alisto ng paandarin ni Albert ang sasakyan. Hindi na mahabol ng pinaharurot. Anong plano ng lalaking yun? Buisit, humanda ka sa akin, Albert. Talagang iniwan mo pa ako dito. Naupo na lamang si Basti sa tabi. Maya-maya pa, nakapa ang laman ng bulsa nang bigla itong uminit. Laking gulat dahil nahugot ang sugok. Hindi maunawaan kung paanong naibulsa. Lalong hindi maintindihan ang pinapaywatig. Hindi nagtagal. Dahan-dahang napalingon matapos makarinig ng atungal. Napigil ang hininga. Aswang ang karap. Wala nang sali-salita. Kumaripas ng takbo. Kaso nga lang mabilis ang halimaw. Ilang hakbang pa lang nasa unahan na ito. Kapag talaga ako nakauwi, lagot ka sa akin, Albert. Ano bang pumasok sa kukuti ng taong yun? Naisip pa ako ipakain sa aswang. Nagulat si Baste. Nang isang kurap na wala sa harapan ng nilalang,
Maya-maya pa, namalaya na lang nasa likuran. Pasimple siyang binalibag. Hindi makabangon sa sunod-sunod na atake. Nagtamo ng kalmot dito, kalmot doon. Naramdaman pa ang pagkagat. Habang nasa sitwasyon, hindi na inasahan ng binata na mabubuhay pagkatapos ito. Ngunit hindi na rin inasahan, naguluhan dahil hanggang doon lamang. Kumbaga, inatake man siya, wala ring epekto dahil hindi tumalab ang kukot pangil para lamang siyang pinagsasampal nito. Yan lamang, maging ang aswang nagtataka kung bakit ganon ang takbo ng kaganapan. Dito lang din naalala ng binata ang hawak na sugok. Walang pagbabago, nag-iinit pa rin ito. Kinuyom itong mabuti, huminga ng malalim. Hindi man sigurado sa naisip, ginawa pa rin. Nang sumugod muli ang aswang, walang alinlangan na sinalubong ng suntok. Lalong naguluhan si Baste. Bumagsak na ang nilalang. Nakuha mang bumangon subalit pasuray-suray ang lakad. Pagkatapos ito, saka naman dumating si Albert. Ano, kumusta na? Aray ko! Ang sakit na na! Si Raulo ka ba? Sa ilang taon nating pagsasama, naisip mo talagang ipakain ako sa aswang. Paano kung di ako nakaligtas? Paano kung nagtagumpay yun para biktimahin ako? Kapag nagkataon, mumultuhin talaga kita. Pero hindi naman natin may kakaila na gumana nga ang sugok. Ngayon nauunawaan ko ng punto ni Don Manolo. Sa'yo piniling iniwan ng mutya dahil alam niya magkakaisa kayo nito. Tignan mo ang nangyari, walang dasal, walang orasyon. Ni hindi mo nga kinausap yung bato para iligtas ka sa aswang eh. Ito mismo ang kusang kumilos para protektahan ka. Dahil alam nito, ikaw ang sunod na tagapangalaga, ayos na yan. Ang talino ko talaga. Mabuti na lang sumagi sa isip ko na subukan ka. Nakita mo na, ito na ang solusyon para matapatan natin ang maestrong yan. Ewan ko sa'yo, si Raulo ka. Halika na nga. Habang lulan ng sasakyan, tahimik si Baste sa buong biyahe. Hindi dahil walang masabi, kundi iniisip ang nangyari. Hanggang sa puntong ito naguguluhan pa rin kung paanong nagawang talunin ang aswang. Dumako ang tingin sa hawak na sugok. Hindi maiwasang makuryoso sa gamit. Kagad ding umayos nang mapansin ang pagngisi ni Albert. Pagdating ng tahanan, naabutan si Dan. Hindi ito namukaan sa dami ng sugat at dugo. Naghihingalo na ito. Tatawag na sana ng ambulansya pero nakiusap. Tama nga kayo. Nagkamali ako kay Maestro Lagoy. Nagtiwala ako sa kanya dahil nangako siya na gagawin akong pinakamagaling na antingero. Subalit naunawaan ko rin na ginagamit niya lang ako para magtagumpay siya. Isisiwalat ko ang pagkatao niya at kung paano siyang mapupuksa. Alam mo naman pala kung paano siya liligpitin eh. Bakit hindi mo ginawa? Layi sa layang siyang makakapuksa sa isa't isa. Nagmula sa lahi ng sugok si Maestro. Hindi man buo pero may dugo pa rin. Kaya niya hinahanap ang sugok na itinago ni Don Manolo. Ito ay upang madagdagan ng kapangyarihan niya. Ngayon, gamitin mo ito para puksain siya. Mag-ingat kayo. Alam niyang nasa inyo ang sugok. Tumango si Baste. Nang masaksiyan ang kalagayan ni Dan, wala sa sariling humiling sa mutya. Sa hindi inasahan, ginulat naman siya ng gamit. Pagkatapos kasing ibulong, unti-unting bumuti ang kalagayan kahit wala namang inilapat na gamot. Pinahawak lamang nito ang bato. Araw na ang dumaan, naging maayos na ang kondisyon ni Dan. Dito pinag-usapang mabuti ang mga bagay tungkol sa maestro. Nagbigay ng babala na ang napag-usapan ngayon ay naririnig ng matanda. Ano? Bakit naman niya maririnig? Wala naman siya sa paligid ah. Isa to sa kakayahan niya. Meron siyang ritual. At sa ritual na yon, maririnig ang pinag-uusapan. Alam niya na dito ako pumunta, kaya sigurado ako nagri-ritual yon. Pero huwag kayong mag-alala. May kahinaan siya.
Hanggat wala sa kanya ang mutya ng sugok, malakas ang laban natin. Sige, kagaya ng sinabi ni Albert, siya ang nauna. Kaya kailangan muna nating gumanti. Kasama ka dito. Inapi ka niya. Makipagtulungan ka sa amin. Pagtulungan natin siya hanggang sa mapagtanto niya ang pagkakamali. Kung talagang sugok ang makakapuksa sa kanya, handa ko makipagsabayan. Nagamit ko na ito kagabi. Makakaasa tayo. Sus, kung magsalita ka ngayon para may pinaglalaban ka. Samantalang noon wala kang pakialam ha. Tama rin yan. Kasali ka na sa laban na to, Dan. Salamat sa impormasyon mo. At kung naririnig man tayo ng maestrong yun. Hoy, Maestro Lagoy, magkita tayo mamayang gabi. Huwag na nating patagalin, nasa amin ang sugok. Ito ang kailangan mo, halika. Kunin mo, kung kaya mo. Habang lumilipas ang oras, naghahanda sa malaking laban ang mga binata. Si Dan na kahit papano may natutunan mula sa maestro, ibinahagi kina Baste at Albert. Tinuruan nito ng maiksing orasyon para paganahin ang sabulag ng mutya. Si Albert sa kabilang banda, kinargahan ng bala ang armas, naglatag ng bitag sa bakuran at tahanan. Pare, wala pa si maestro. Mas mainam siguro kung dasalan mo muna ang mutya. Makakatulong ito para sa laban mamaya. Hindi mo na kailangan ng babasahin. Ang kailangan lang dyan, taimtim na panalangin. Iparamdam mo kung gaano ka kaseryoso at gaano katibay ang paniniwala mo dito. Sinunod de Baste ang sinabi ng binata. Kinakabahan subalit ng harapin ng mutya. Unti-unting nakaramdam ng kagaanan. Sinimulan ang panalangin. Taimtim ang pagiling ng proteksyon para sa kanilang tatlo. Gabay para mapuksa ang kalaban. Maya-maya pa nasa kalagitnaan pa lang, maririnig na ang ingay sa labas. Pagsilip, kasalukuyang karap ni na Albert at Dan si Maestro Lagoy. Walang laban. Masyadong malakas. Binalibag lamang ang mga ito. Itigil mo yan. Nasa akin ang kailangan mo. Huwag mo silang idamay. Mabuti naman nagpakita ka na, binata. Ibigay mo ang sugok kung ayaw mong matulad sa kanila. Hindi mo ito makukuha ng basta-basta. Maglaban tayo. Sino man ang manalo, siya ang magmamay-ari ng sugok. Lalabang ka ba? Nagkamali ka ng hinamon, binata. Naniwala ka naman sa sinabi ni Dan. Oo, may lahi akong sugok. At kapag kaharap nito ang kauri, mutyaman o nilalang, hindi ito magkakamali na traidorin, bagkus kakampihan pa. Hindi pa tayo nagsisimula kaya papipiliin kita. Ibigay mo sa akin ang sugok. Papalampasin ko kayo. Kung talagang gusto mo ng laban, huwag kang magtataka kung ang hawak mong mutya ang tatapos sa'yo. Uulitin ko, hindi nito kakalabanin ang kalahi niya. Natigilan si Baste. Napatitig sa hawak na sugok. Naunawaan ang punto ng matanda. Pero hindi magawang maniwala dahil salungat naman ang pinapaiwatig ng mutya. Nang maramdaman na pabor sa kanya ang gamit, napangisi na lamang. Siya namang ikinagalit ng maestro. Hindi naglaon, nagsimula ang bakbakan. Nang mauna ito sa pag-atake. Hindi malaman ni Baste kung ano ang ikikilos. Wala namang galaw ang maestro. Nanatili ito sa kinakatayuan. Subalit may nararamdaman siyang pag-atake. Kung minsan may tumatama sa kung saan, mga bagay na hindi nakikita. Nagbabalat kayong hangin. Hindi naglaon na paigtad matapos matumbat sa muka ng dugo. Pare, gamitin mo ang tinuro ko. Wala nang panahon para unawain ang nangyayari. Gawin mo na ang lahat ng atake. Tapatan mo na siya. Kagad kumilos si Baste. Binulong ang dasal na itinuro. Nang gumana, napansin ng binata ang dahang-dahang paglalakbay ng paningin ni Maestro Lagoy. Hindi man ito aminin, halatang hinahanap siya. Sinamantala ang pagkakataon, kinuyom ang sugok, sinugod ng suntok ang matanda.
Bawat atake tumama. Kaso nga lang mabilis na nakabawi. Hindi man siya nakikita pero nagagawang hawakan. Hindi pinalampas. Sinaksak ng sinaksak. Naramdaman ni Baste ang pagtama ng patalim, subalit dahil sa proteksyon ng mutya, walang sugat. Nang makabuelo siya naman ang sumugod, sinamahan ni Albert ng pamamaril. Sumali na rin si Dan, ginamit ang kakarampot na kakayahan sa orasyon. Sa pagsasanib puwersa ng mga binata, makikitang medyo nahirapan ang maestro. Hindi alintana ni Baste ang sunod-sunod na pagdaan ng bala. Ang iba nito, tumatama sa kanya. Nakatutok ang buong pansin sa pagpuksa kay Maestro Laghoy. Nang mabawi ang patalim nito, walang pasabing sinaksak. Tumilapon ang binata, nawalan ng bisa ang sabulag. Gayon din ang mga kasama, naubusan ng bala si Albert. Nagtamon ng saksak si Dan matapos maabutan. Sinabi ko na hindi niyo ako kaya. Isa lang naman sana ang hihingiin ko. Kung binigay niyo na lang kaagad, hindi tayo abot sa ganito. Napailing si Baste matapos makaramdam ng pagkahilo. Nang sumambit ng orasyon, napansin ng binata ang pagbabago ng ora ng mutya. Maya-maya pa kusa itong gumalaw. Tinangay ng hangin patungo sa matanda. Malawak ang pagkakangiti ng mawakan. Lagot na, Baste. Halika rito, Dan. Anong gagawin natin? Hawak niya na ang sugok. Hayaan niyo siya. Huwag kayong mag-alala. Nasa panig pa rin natin ang bato. Paano? Hawak niya to. Kontrolado nga eh. Akala ko ba lahi ang pupuksa sa lahi? Bakit parang hindi naman gumana ang sinabi mo? Nabawi ang sugok. Deado tayo nito. Hindi sumagot si Dan. Nagtaka naman si Baste ng palim nitong inabot ang bato. Nanlaki ang mga mata dahil ito ang sugok. Abala kanina ang lahat sa pakikipaglaban. Ginamit ko lang ang kakayahan ko na si Maestro mismo nagturo. Alam ko nga abot sa punto na makukuha niya ang sugok. Kaya ang orasyon ko kanina, palitan ang hawak mo. Peke ang nasa kanya at sa udyat ko sumugod ka. Tapusin mo ang laban. 1, 2, 3, gawin mo na! Natatarantang dinampot ni Baste ang patalim. Nalingat ito dahil nasisiyan pa sa ideya na hawak na ang sugok. Maya-maya pa natahimik nang makitang nagbago ang bato. Naging pulbos. Sa paglingon sinalubong ng saksak sa leg. Hindi tinigilan hanggang sa mapuno ng sugat. Nagkaganon man, malaya pa rin itong kumilos na para bang wala nang tinamo. Gayon pa man hindi umatras ang binata. Muling sinambit ang orasyon. Nang masipat ang kwintas nitong bato, kinuha at pinagdikit sa sugok. Nagkaisa ang lakas. Nabitawan dahil sa labis sa pag-init. Pinulot ng maestro at ito mismo ang naging katapusan. Pagsabog, sabay na nalagutan ng hininga. Walang nakaimik. Lahat nakatitig sa nakahandusay na katawan ng matanda. Nang matauan lumapit si Dan. Kinuha ang bote ng langis sa bulsa ng maestro at pinainom dito. Pagkatapos nun, dinala sa labas at sinindihan. Parehong natahimik habang pinapanood ang unti-unting pagkaabo ng katawan. Lumipas sa mga oras, malalim pa rin ang pag-iisip ni Baste. Muling pinulot ang sugok. Hindi man lubos maunawaan kung paano ito gumana, naiintindihan naman na kahit gaano kasama, kalakas ang kalaban. Kapag panig ng kasamaan, walang takas sa gamit na nagmula sa kabutihan. Pare, alis na ako. Uuwi ako ng probinsya. Maraming salamat sa pagligtas niyo sa akin mula kay Maestro. Umasa ako sa kanya na makakamit ang pangarap pero siya pala ang sisira ng lahat. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan niyo. Baste, huwag mong papakawalan ng mutya. Gamitin mo yan sa paraang ikabubuti ng lahat. Pwede ka manggamot o manugis. Depende kung anong tipo mo.
Dan, Baste, maraming salamat talaga. Pinukaw niyo ang kamalayan ko. Natauan na maling daan ang tinahak. Ngayon babalik na ako sa normal na buhay. Mag-ingat kayo. Teka lang, kakatapos lang ng kaganapan Alis ka na kagad. Wala pa akong sapat na kaalaman sa sugok. Kailangan ko ang gabay mo. Hindi mo kailangan yon. Ang sugok mismo magtuturo sa'yo. Magtiwala ka lang. Walang nagawa ang magkapatid. Hinatid na lamang si Dan sa sasakyan. Sa daanan pauwi, isang pasyente ang nakasalubong. Sasamahan sana patungo sa ospital. Pero ang sabi nito, hindi sa ospital ang tungo, kundi sa taong may karunungan. Biktima ng kulam ang anak ko. Pinagbintang ang kabit kaya kinulam. Nagtatrabaho lang naman siya sa bayan para mairaos ang buhay namin. Pero anong ginawa no? Hindi lang siya pinagkaisahan. Pinatawan pa ng parusa. Nang sulyapan ni Albert na unawaan ang pinaywatig, inilayo muna ang ama. Nilingat ang atensyon sa usapan. Si Baste sa kabilang banda, sinuri ang kalagayan ng pasyente. Halos masuka sa pandidiri. Tinubuan ng bukol ang maselang parte. Hindi maiwasang maisip ang nangyari sa magkalaguyo doon sa bahay aliwan. May kaibahan man ang sitwasyon, ganito pa rin ang kinalabasan. Matagal bago nakaisip ng solusyon, naganap ng patalim. Sakto namang may balisong sa ilalim ng upuan. Dahan-dahan itong hiniwa. Inilabas lahat ng nana. Habang ginagawa, taimtim na humiling sa mutya. Isinabay rito ang huling dasal na itinuro ni Dan. Pagkatapos, pinalipas muna ang oras, sinuri muli ang kalagayan. Nakahinga dahil humupa ang kondisyon. Nagkamalay ang pasyente. Laking pasasalamat ng ama. Hindi to nagtanong matapos makita ang hawak na mutya. Tinawag pang hulog ng langit. Dahil sa kalagitnaan ng sitwasyon, lumitaw ang magkapatid para tumulong. Ano? Magiging manggagamot ba tayo nito? Sisimulan ko na yung paghahanda ng klinika mo. Ano ka ba, yun lang Ang mahalaga, nakatulong tayo. Naisip ko din na itago na lang ulit tong sugok. Sa ako lang gagamitin kapag may panganib na. Sa ngayon, pagpapalago ng iniwang ari-arian ni Lolong gusto kong atupagin. Hindi naman siguro magagalit ang mutya, no? Malamang hindi. Hindi mo naman tatalikuran Gagamitin mo lang kapag kailangan. Ano man ang gusto mo, suportado kita. Naging abala si Baste sa pagpapalago ng ari-arian. Lumawak ang negosyo. Nagtataka dahil hindi naman magaling subalit bawat tinatayo, lumalago kagad. Hindi maiwasang ikonsidera na ito ay sabisa din ng mutya. Selyado man at nakatago, hindi pa rin nabigo sa pagbibigay ng suporta sa kanya sa kahit saang aspeto. Ito ang kwento ng kayamanan ng kanyang lolo. Ito ay kwento ng isang malakas na tangan. Ang mutya ng sugok. Kabayan, tignan nyo to. Basahin natin yung comment ni Annie. Maganda po itong bracelet, suot ko palagi. Noon hindi ako makatulog, ngayon okay na po ako. Okay na yung tulog niya, gumana ang katawan niya. Siguro gusto niyang sabihin, nahirapan siya matulog noon. Then pag suot niya nitong Maracuyo bracelet, naging maayos na yung tulog niya. Napakaraming kabayan natin yung nagpapatotoo dito sa Maracuyo. Pag pumapatungkol doon sa nahihirapan silang matulog sa gabi, yung may mga pangangati sa katawan, yung mga ginagambala. Pagdating ng Maracuyo, nakapagpahinga na sila ng payapa. At higit sa lahat mga kabayan, huwag niyong kakalimutan yung kwento natin, yung nagpatotoo during live stream. Pagkasuot nila ng Maracuyo bracelet, naribueltahan kaagad yung mangkukulam na ospital yun ang gagambala sa kanila. Ang bisa kasi ng Maracuyo, depende sa espiritual, kontra sa lahat ng uri ng sumpa, kontra sa lahat ng negative energy, plus nandito rin yung tinatawag natin na rebuelta. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik doon sa taong nagbigay. Yan ang bisa ng Maracuyo. Pili na lang kayo ng kulay at design na gusto ninyo. We have 2 sizes available, small and regular. Paki-check kung merong yellow basket. If ever walang yellow basket, paki-search lang Maracuyo bracelet
Lekha merchandise, doon kayo kukuha sa merong 19,000 sold or 20,000 sold. Kasi yun yung legit. Yun lang mga kabayan ko, maraming salamat.